At tulad ng inaasahan, sari-saring mang problema ang bumungad sa unang araw ng klase, lalo na sa mga lalawigan. Abay, nakakahanga po ang determinasyon ng mga mag-aaral. Tulad na lang ng isang lolo na ngayon ay nakikipagsabayan sa mga bata sa grade 7. Nakatutok si Tinang Panganiban Perez. Sa unang tingin, aakalain na siya'y guro o di kaya'y naghatid ng apong estudyante. Pero si Lolo Virgilio Ganade Penticase ay isa sa grade 7 students sa Dr. Cecilio Putong National High School sa Bohol. Siya ang pinakamatandang estudyante roon sa edad na 63. Maaga pa lang ay nasa classroom na si Lolo Virgilio, desididong matuto. Para makamao po como kung ana itilapan. Gwapo gyud tao makamao. Diferensya gyud na tao di kamao. Kay pwede man katuntuhon ang mga tawo edukado. Kasagaran at tuntuhon ini kalibutan aron kadto mga tao ignorante. Nakakabilib din ang determinasyon ng mga bata mula sa Sitio Boracay sa Mariveles, Bataan. Mula kasi sa kanilang mga bahay, mahigit 1 kilometro ng maputik na daan ang kanilang nilalakad patungong eskwela. Sarado ang bahagi ng isang private property kaya walang nakakaraang sasakyan doon. At dagdag pa sa kanilang kalbaryo ay ang panganib sa kanilang pagtawid sa isang lumang tulay. Hirap ba? Opo. Oo. Pero nagtitiis kayo? Opo, para po makapagtapos ng pag-aaral. Sana matulungan kami na yung tulay namin, saka yung daanan namin, yung gate ay ma-open para yung mga estudyante namin makasakay ng sakyan kagaya ng tag-ulan. May peligro ring nakaamba para sa mga estudyante ng Bautista Elementary School sa Jovellar, Albay. Inatake na kasi ng anay ang halos lahat ng sulok ng eskwelahan. Ang kisame, nanganganib ng bumagsak. Pati ang blackboard, hindi nakaligtas. Sira na rin ang mga upuan at lamesa. Kaya nangangamba ang pamunuan ng paaralan, maging ang ilang mga magulang para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Yan ang problema namin kasi ang mga upuan, mga lamesa, nire-repair na lang yan ng mga magulang during the brigada eskwela. Pero talagang yung material ng mga upuan talagang lumang-luma na. Malapit na silang baka biglang bumagsak na lang yung mga bata pag umupo sila. Sira-sira na talaga sila. Pero ang mga estudyante, masigasig pa rin pumasok ngayong araw. Lumusong sa baha patungo sa paaralang sinira na ng anay. Anong pagmating at tigigil mo na yan? Pag-eskwela para makatapos sa mga gura. Buong tiyaga rin sa pag-aaral ang ilang high school student ng Maasin City National High School sa Southern Leyte. Walang sapat na classroom kaya sa ilalim ng puno sila nagkaklase. Dadalawang comfort room lang din ang nakalaan para sa may 1,000 estudyante. Umaasa na lang silang matatapos ang mga ginagawang makeshift classroom bago patuluyang sumungit ang panahon. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Much respected and admired TV journalist, Miss Jessica Soho. Muling pinarangalan ng Reader's Digest ang Vice President for News Programs ng GMA na si Jessica Soho. Ikalawang sunod na taon na siyang hinirang na Most Trusted News Presenter. Kabilang din sa mga pinarangalan si Vic Soto bilang Most Trusted TV Host para sa Entertainment Variety category. Ang parangal ay base sa isinagawang Trusted Brand Consumer Survey ng magazine mula sa tinatayang 8,000 respondents mula sa iba't ibang bansa sa Asia, kabilang ng China, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand, Taiwan at India. Pang-14 na taon na ito ng Trusted Brand Awards na bahagi ng ika-70 anibersaryo ng Reader's Digest. Lubos naman ang pasasalamat ni Soho sa parangal. Ito'y paalala ng napakalaking responsibilidad na nakaatang sa atin sa media. Yung trust ng tao, dapat mo rin matumbasan ang iyong kredibilidad. Kailangan ko rin pasalamatan lahat ng nakakatrabaho ko dahil sa bawat parangal na iginagawad sa bawat isa sa atin, testament din yan ng ating buong News and Public Affairs Organization. Meron po tayong balita mula sa lungsod ng Dagupan, isang dalagita natagpuang patay. Sa likod po yan ng isang silid-aralan, doon mismo sa kanyang mismong pinagpapasukan ng paralan. Arestado ang sospek. Kaibigan daw siya mismo ng biktima. Nakatutok si CJ Turida ng GMA Dagupan. Magsa second year high school na sana ngayong pasukan ang 13 anyos na si Madeleine Faith Goyena.
Pero tila bangungot para sa kanyang kaanak ang sinapit ng dalagita. Natagpuan kasing bangkay na ito at tadtad ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan noong Biyernes sa likod ng isang classroom sa Dagupan City National High School kung saan siya nag-aaral. Mabait po, matalino. Tapos wala po siyang kaaway po. Nahuli kinagabihan ang isa sa mga itinuturong sangkot sa pagpatay kay Madeleine. Todo ang ginawa ng 18 anyos na suspect sa Paratang. Di raw niya magagawa ang krimen, lalo't malapit na kaibigan niya ang biktima. Nagkita pa nga raw sila ni Madeleine ilang oras bago mangyari ang krimen. Sana po kung sino yung gumawa, umamin na lang po sila. Para po, hindi na po ako yung idiin dito. Bali, pansamantalang pinail na kaso natin doon sa suspect na itinuro, murder. Na-inquest na rin po. Sa kabila ng pagkahuli sa suspect, di pa rin daw maituturing na sarado na ang kaso. Patuloy pa rin pinagkahanap ng pulisya ang iba pang sangkot sa krimen. Dahil yung suspect na nahuli natin, hindi pa umaamin. So, meaning to say, hindi pa natin talaga napapatunayan, nalalaman kung ano yung talagang motibo. Gulat naman ang pamunuan ng paaralan sa nangyari. Isolated case yung nangyari, hindi natin inaasahan. Ngayon nagdagdag kami ng security. Tapos yung kailangan talaga yung police assistance. Dagsa naman ng mga nakiramay sa pamilya Goyena na piniling di muna magsalita sa nangyari. Maging sa Facebook, bumuhos din ang pakikiramay at paghingi ng katarungan para kay Madeleine na isang beauty queen sa kanilang eskwelahan. Mula sa Dagupan City, CJ Torida, nakatutok, 24 oras. Up next, premiere night ng Boy Pickup the Movie, dinagsa. Si Boy Pickup, hinahamon ng ilang senador sa pickupan. At primetime Queen Marian Rivera, bida rin sa ilang magazine. Non-stop na pagtutok dito sa 24 oras.